Hello. Hi. Pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, sa mapagpalang maulang na hapon sa bawat isa sa atin. Ito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan ating pong binabasa at inaaral at binibigyan ng buhay ang bawat sitas na ipinagkakaloob sa bawat gawain. Ngayon po, tungayin natin ang unang aralin. Ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 16. Lagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos upang tayo man po ay mayroong mga kadahilanan, problema man, karamdaman. Yan po ay ilagay muna natin sa tabi at i-focus natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po ay ganito, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ngayon po, kung aralin po natin, meron pong itinuturo ang ating dakilang Panginoon na proseso. Kumbaga, sa isang kulungan, meron siyang bakod at meron siyang pintuan. Sa makatuwid, kinakailangan ang lahat ng mga tupa ay dumaan sa tamang pintuan. Pero kung halimbawa, yung tagapag-alaga hindi dumadaan sa tamang pintuan, kahit sabihin natin mababa lang yung bakod, pero tumatalon siya sa bakod, ibig sabihin, kumbaga, unang-una, wala ng disiplina. Kaya sabi dito, kapag umaakyat sa ibang daan, ibig sabihin, humahanap ng sariling daan, o sinisira niya yung bakod para gawin yung sariling daan, ibig sabihin niya, hindi po siya nasa tama. Kaya kinakailangan, kaya nga inilagay ang pintuan para doon dumaan. Katulad din naman sa ating mga tahanan. Kapag tayo po ay, halimbawa, pumapasok tayo sa loob ng bahay, dumadaan tayo sa pintuan, sa makatuwid, mabuti ang ating ginagawa. Pero kung tayo dumaan sa pintana, o kaya lumusot yan sa ibabaw ng, yan sa may ibabaw ng biga, ibig sabihin, matutulad tayo sa magnanakaw kasi hindi tayo dumaan sa tamang daanan. Yun po ang purpose ng pintuan, kaya siya inilalagay sa bawat bahay at ganun din sa kulungan ng mga tupa. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ang siyang pastor ng mga tupa. Dito po, ipinapaliwanag ng ating dakilang Panginoon na idinadaan niya sa proseso ang tamang pamamaraan na ang tupa dapat tumadaan sa tamang daanan. Kaya nga po, inuobliga tayo na hanapin natin yung tamang pamamaraan kung paano tayo makapasok sa pintuan. Kaya nga, kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos, halimbawa, aanib tayo sa pagkakapatiran, meron tayong prosesong sinusunod na dumadaan muna tayo sa pag-uobserba, sa pagmamasid, hanggang sa masumpungan natin, maluto tayo ng salita ng Diyos, mahubog tayo, mabago yung pag-iisip natin, pati pananaw at handanan natin, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos, kaya tayo dumadaan sa tamang proseso ng pagsunod. Yun po ang halimbawa ng pintuan, kung paano tayo papasok na magpapasakop tayo sa Diyos. Sa makatuwid, kaya tayo nandito, dahil ang sinusunod natin, kalooban ng Diyos. Ang tawag sa atin, follower o tagasunod. Ibig sabihin,
Sa loob ng isang iglesia, ang naghahari po dyan walang ibang kalooban ng Diyos. Dahil sayang naman yung panalangin natin, mangyari nawa ang iyong kalooban o ang nasusunod pa rin natin sarili nating kalooban. Sa makatuwid, kahit umulan man, kahit bumagi man, kahit anuman ang lagay ng panahon, kung tayo po'y may pakikipag-isa kay Kristo sa bawat araw ng pagsamba, hindi po siya magiging balakid para makarating tayo sa templo. Kaya yan po ang tamang pamamaraan na tayo tapat sa Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban. Binubuksan niya siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Kumbaga po, meron pong relasyon ang pastor sa mga tupa. Dahil nakikilala ng mga pastor ang sariling kanya. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, meron po siyang pakikipagtipan sa tao. Sa makatuwid, kung tayo tagasunod ni Kristo, sa makatuwid, ang pamumuhay natin naaayon na sa kalooban ni Kristo. Hindi sa salit-saling sabi ng mga tao o kaya sa mga dating mga kautosan na ating sinusunod, kundi ang sinusunod na natin kalooban ni Kristo. Kaya tayo nandito, nagtitipon tayo, nakikinig ng Ebanghelyo, ang pinapahalagahan natin, hindi na yung mga sinabi ng mga propeta, hindi yung salit-saling sabi ng mga tao, kundi kung ano yung itinuturo ni Kristo. Ano-ano po ba ang mga itinuro ni Kristo? Hindi siya naparito para sirain ang kautusan, kundi para tutarin ito, sapagkat walang tao ang nakagawa o nakatupad ng kautusan ng Diyos na ipinagkaloob sa pamamagitan ni Moises. Kaya ang ating dakilang Panginoon lamang. At maliban doon, meron din kautusan sa Kanya na walang iba kung ano ang magiging buhay niya, kung paano niya iaalay ang kanyang sarili, alang-alang sa mga makasalanan, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Lahat ng yan ay ginawa niya at hindi siya nagkulang o nagkasalaman. Itinuro niya sa atin kung paano tayo dapat magalit. Dapat po, kung tayo po'y nasa ilalim na ng turo ni Kristo, dapat yung turo ni Kristo tungkol sa aral niya sa pagkagalit, yun na po ang inaalala natin na hindi na tayo pinalulubugan natin ng araw ang galit. Itinuro sa atin ang tungkol sa panunumpa, na kapag tayo nanunumpa, ang oo, maging oo, ang hindi, maging hindi. Itinuro din sa atin ang pagpaparaya, na kahit na araw-arawin pa tayo ng ating kaaway o kalaban, ang mahalaga ay pampakita pa rin natin sa kanila ang pag-ibig. At sabi nga, haba ng pisi o pagpapasensya sa mga taong gumagawa sa atin ng kasamaan. Itinuturo din sa atin ng ating dakilang Panginoon na ibigin ang kaaway at idalangin ang mga nagsisiusi. Sa makatuwid, kung yun ay ginagawa natin, nasa ilalim tayo ng kautusan ni Kristo. Itinuro din sa atin kung paano maglimos, na dapat ang magbagay na ipinagkalog natin sa ating kapwa dapat mula sa ating puso. Na kumbaga hindi natin tinitingnan kung ano ang gagawin niya doon sa ibinigay natin, kundi kung ano ba ang yun ba ay galing talaga sa puso yung pagbibigay. At tinuruan din tayo ng ating dakilang Panginoon kung paano tayo manalangin na hindi katulad ng iba na nalangin ng pagkahaba-haba na sa akala nila hindi rin ng Diyos. Pero ang tinuturo lang ng ating dakilang simpleng panalangin lang. Walang iba, luwalhatiin ng Diyos, sundin ang kanyang kalooban at yung mga pangangailangan din natin dapat hingin mahimik natin sa Kanya. Ganon din yung hinihingi ng Diyos sa atin. At tinuruan din tayo ng ating dakilang Panginoon kung paano mag-ayuno. Na sa pamamagitan ng pag-ayuno na hindi pa kunwari. Na kumbaga, meron yung pag-ayuno, yung hindi nakikita ng iba na tayo nag-ayuno. Yan po, mga halimbawa lamang po yan kung paano natin dakilang Panginoon nagbigay ng mga aral, tuturo sa mga tao. Sa makatuwid, kung yan po ay ginagawa natin, nasa ilalim na tayo ng kautusan ni Kristo. Yun po ang palatandaan ng pagkakakilanlan.
Nakikilala natin si Kristo, nakikilala natin ang kanyang aral, at nakikilala din tayo dahil nagpapasakot tayo sa kanyang mga turo. Yun po yung simpleng pamamaraan. Sabi dito, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangunahan niya sila at nagsisusunod sa kanya ang mga tuka sapagkat nakikita nila ang kanyang tinig o nakikilala nila ang kanyang tinig. Kaya po dito, maaasahan natin yung sinasabi dito ng ating dakilang Panginoon. Lahat po tayo ay tinuturuan kung paano makipagrelasyon sa ating dakilang Panginoon. Na kinakailangan sa bawat araw o oras ng ating ginagawa, dapat palagi natin siyang kasama. Yun po yung pundasyon. Halimbawa, kahit meron tayong plano, kapag hindi natin kasama si Kristo, magiging useless. Kaya nga po siya ang tagapamagitan. Hindi pwedeng manalangin tayo ng Diyos at ng direkta. Kinakailangan lahat dadaan sa ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, kung tayo po ay nakikilala natin si Kristo, simple kasunod doon, makikilala din natin yung kanyang mga aral. At kapag ginagawa natin yung kanyang aral, yun na rin ang palatandaan na kikilalanin din naman niya tayo sa oras na nagpasakop tayo sa Diyos na ang sinusunod na natin ang kanyang sariling kalooban. Yun po yung gawain ng tupa. Kung ano ang kalooban ng pastor, yun ang sinusunod. Dahil po, kung tayo po ay halimbawa, ito yung plano ng Diyos, tapos marami tayong dahilan, kaya ayaw magsimba, ayaw kong manalangin, ibig sabihin, hindi tayo tupa. Matutulang tayo sa mga kambing na maiingay, mga reklamador. Kaya po, ang ginagawa lang natin dito, simple lang. Kung paano ang sinabi ng ating dakilang Panginoon sa lahat ng mga alagad niya. Isa lang ang sinabi niya, follow after me. Sumunod ka sa akin. Sa makatuwid, nasa atin na po kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos o gagawin natin yung sarili nating kalooban. Pero kung kalooban ng Diyos ang masusunod, let thy will be done. Kinakailangan ang pagpapasakop at ang pagsasakripisyo ng sariling gusto natin para lamang masunod ang kalooban ng Diyos. At sa iba, hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa Kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Kaya po kung halimbawa, sa pamamagitan ng isang kawan na ipinagkaloob ng Diyos para pangunahan ng ating dakilang Panginoon, kapag hindi nila nasungtungan kung nakita si Kristo na nangunguna sa kawan, sa makatuwid, magsisitakas po ang iba dahil wala doon si Kristo. Ang hinahanap nila, yung presensya ni Kristo. Sa makatuwid, yung mga aral niya na nandoon, ipinapahalag, ipinapaliwanag, yun po yung pamamaraan na nandoon si Kristo sa pamamagitan ng pagsunod. Pero kung tumataliwas, wala doon si Kristo. Sapagkat ang sinusunod, yung mga sari-saring sabi ng matatanda, walang iba, yung mga sari-saring mga kautusan na ipinagkakaloob na wala naman sa mga banal na kasulatan. Kaya po, ang kinakailangan dito, dapat lahat nagmula sa itinuro at ipinahayag ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Doon dapat nakasalalay ang ating pagkakakilala sa Kanya o pagkakakilanlan sa Kanya at ganoon din ang pagkakakilanlan sa atin. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng mabuting relasyon kay Kristo. Sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos at pag-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pagpapasakop sa Kanya, and vice versa, sinusunod na natin ang kanyang kalooban, nagiging mabuti pa tayo sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kikilalanin pa tayo. Sapagkat, nararamdaman natin yung presensya ni Kristo, presensya ng Diyos sa ating buhay, na kaya tayo gumagawa, nagpapagod sa pananalangin, araw-araw o linggo-linggo pupunta sa templo, dahil lamang sa kalooban ni Kristo.
dahil sa kalooban ng Diyos. Na kung titingnan po natin sa mga sarado ang pag-isip, sayang, ganito sana ang sarap matulog. Pero dahil sa sakripisyo, andito tayo alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin, napakaganda ng aral na ipinagkakaloob sa bawat kampanya. Kaya nakakamiss po kapag hindi natin napapakinggan ang Ebanghelyo. Hindi natin naririnig. Dahil yan po ang pinakapagkain ng ating nag-iisang kaluluwa. Na sa kabila ng ating mga kabalisahan, mga problema, karamdaman, kailangan natin ng aral o turo ni Kristo sa makatuwid bagay ang Ebanghelyo na diyan lumalakas ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, at ganoon din ang pakikibaga natin sa buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na kahit na punong-puno na tayo ng problema, sari-sari mga karamdaman, kung ano-ano mga dumarating sa ating buhay, hindi po tayo tumitigil. Nagpapatuloy lang tayo dahil lang po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kumbaga, sa buhay ng tao, kapag nagkaroon ng karamdaman, wala nang chance. Bakit po? Kasi may karamdaman ka na, pinuntahan mo rin, isa rin taong nagkakaroon din ng karamdaman. Sa makatuwid, may sakit, kung ka sa doktor na nagkakasakit din, minsan nauna pa nga mamatay ang doktor. Bakit hindi natin ilapit kay Kristo ang ating karamdaman? Siya lang po ang dahilang manggagamot na nakakaalam kung papaano ginawa o nilikha ang tao na kumpleto ang kanyang mga sistem mula sa skeletal, vascular, digestive, kumpleto yung pagkakagawa ng Diyos niya. Kaya kung titignan mo, tumatagal ang buhay ng tao hanggang 120. Kapag naiingatan natin, dipindi ko kasi yan sa disiplina ng ating mga sarili, na hikap na ng hikap, hindi pa natutulog. Sumisinop na, hindi pa umiinom. Kaya yan po, mga alarm yan ng ating katawan. Kumbaga, inuubo na, ayaw pang magpagamot, hinihintay pang lumala. Kaya po, kung titingnan mo natin, yan po ang sinasabi kanina, unang karamdaman. Karamdaman na hindi natin pagsunod o pag-ingat sa ipinagkaloob ng Diyos na katawan natin na perfectong pagkanawa mula ng isilang tayo, sinira lamang natin sa ating mga ipinapapasok natin sa ating mga katawan. Kaya panalagaan natin yung templo ng Diyos, yung ating nag-iisang katawan, na paabutin natin ang mahabang buhay. Ang susi niyan, walang iba. Sabi nga, igalag mo ang iyong ama at ina. Yan ang susi ng mahabang at mabuting buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Balik tayo dito sa sitas. Sabi niya, sinalita ni Jesus sa kanila ang talinhaga nito. Dapat hindi nila napag-unawa kung ano ang mga bagay na kanilang sinasalita. Kaya po, yung mga nakapaligid sa ating dakilang pagsarado yung mga pag-iisip, na hindi nila napagtatanto na yung mga kausap ng mga eskribas, parisiyo, na pinararatakan na ng ating dakilang Panginoon na mga magnanakaw. Dahil isinisiksik nila yung mga aral na wala naman sa mga banal na kasulatan at ginagawa nilang kautusan para sa mga tao na sila nga kahit nililiit ng kanilang mga daliri, ayaw galawin. Ayaw man lang magpasakot doon sa mga utos na ipinagkakaloob nila sa mga tao. Ibig sabihin, hiwalay sila. Hindi sila sakot doon sa aral na itinuturo nila. Ganun po ang gawain ng mga eskribas at parisiyo. Pero po, sa aral na itinuturo ni Kristo, kasama lahat. Kaya nga dumadaan sa tamang proseso, dumadaan sa tamang pintuan upang ang tao ay makita kung may pagpapasakot at handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, muli niyang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa akin nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat, hindi sila dinirinig ng mga tupa. Ito po, maraming mga eskribas, parisiyo na namaster na nila ang mga kautusan.
Pero po, malayo ang loob ng mga Hudyo sa kanila para sumunod sa kanilang mga pinagsasabi. Dahil po, yung mga eskribas parisiyo, sila po ang tinatawag ng ating dakilang Panginoon, mga magnanakaw at tulisan, na ginagamit ang aral ng salita ng Diyos para magtamdam, para lamang bigyan sila ng kanilang pangangailangan. Na kumbaga, ang nangyayari po dito, kaya sinasabi ng ating dakilang Panginoon, siya ang pintuan ng mga tupa. Dahil po, ang kanyang itinuturo ay nasa tama lahat ng proseso. Kaya nga, idinadaan niya sa mga talinhaga. Bakit po? Para yung mga marurunong ay maging mangmang. At yung mga mangmang ay maging mga marurunong. Sapagkat po yung hindi nakakataho o nakakaalam ng mga pangangaral ng ating dakilang Panginoon na hindi niya maunawa, ibig sabihin niya, kapag gumana lamang sa sarili natin karunungan, hindi po talaga natin yung mauunawaan. Pero kapag pinangungunahan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, mauunawaan natin yan. Yun po yung essence ng tinatawag na talinhaga, na ang kawalang kaalaman, kapag mayroong subaybay ng Espiritu Santo, ang talinhaga, nauunawaan natin. Pero, doon naman sa mga marunong, ini-ignore po ang mga aral ng talinhaga. Magiging useless. Kaya po, ang pamamaraan ng ating dakilang Panginoon, parang bulagin niya yung mga nakakakita at yung mga bulag makakita. Nang sa ganon, mapagtanto ng bawat nakikinig ng aral ng ating dakilang Panginoon, ito na yung presensya ng Espiritu Santo na nag-uudyok sa atin kung paano natin uunawain ang mga aral na kanyang ipinapahayag sa bawat tao. Kaya kung titignan po natin, paano natin ilalagay na si Kristo ang pintuan? At kung titignan po natin, paano magiging pintuan ng tao? Sabihin natin siya ay anak ng Diyos. Paano siya gagawin pintuan? Lalagyan pa natin ng bisang graffiti mo. Kailangan ginagawa ng talinhaga na ipinalalagay niya ang kanyang sarili na siya yung pintuan. Na ang lahat ng mga tupa na nasa ilalim ng kanyang pangalan ay dadaan sa kanya. Sa pagkatuloy, nagkikilala si Kristo. Dumadaan sa tamang pintuan. Kaya po, kung yung ating dakilang Panginoon nagturo ng mga basic na aral, dapat po, huwag natin babalawin yung mga basic na yun ay tinuro ng ating dakilang Panginoon na sinabi ko kanina, yung mga turo niya. Yun ay yung kahulugan ng talinhaga. Sabi dito, ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin. Halimbawa, palagay natin siya pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin, paano tayo papasok sa ating dakilang Panginoon? Kung hindi po natin siya ipapaliwanag ng katalinhaga. Ibig sabihin, kung tayo po ay magpapasakop sa kanyang mga aral o turo, ito na yung pintuan na sumpungan na natin. Ngayon, kapag nasumpungan natin, sabi dito, at ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Sa magkatuwid, ang tao po kasi, minsan po, alabas, papasok, hindi na kontento sa isang sekta, papunta sa iba. Pero hindi din po natin, ang tinuro na iglesia ng ating dakilang Panginoon, pangbuong sanlibutan. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang doon sa Israel, hindi lang kung saan, kundi pang-universal ang itinuturo ng iglesia ng ating dakilang Panginoon. Worldwide, sa matatuwid, hindi ibig sabihin Pilipino lang ang maliligtas o mga Hudyo lang ang maliligtas, kundi lahat ng nasa ilalim ng pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kapag tinuturo doon yung mga aral na wala si Kristo, hindi yung kay Kristo. Kapag tinuturo yung aral, salita ng Diyos, kasama doon si Kristo, yun ang kay Kristo. Yun yung iglesia na kanyang itinatag na kinakailangan doon na masasakop ang mga tao. Pangbuong universo po yan. Hindi po yan sa exclusive lang sa isang bansa o sa isang lugar, kundi pangkalahatan po yan. Yan po ang iglesia na itinatag ni Kristo. Sabi dito, hindi pumaparin ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumagsa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at
magkaroon ng kasaganaan nito. Kaya po ang purpose ng pagnanakaw, walang iba, magnakaw. Pero po, ang purpose naman ng ating dakilang Panginoon, tingnan yung magiging kalagayan ng tao. Yung future. At kung paano na ang tao dapat lahat makakilala sa Diyos. Lahat mabago ang pagkatao. Lahat makasunod sa kalooban ng Diyos. At lahat masumpungan natin yung tinatawag na pag-asa. Sa makatuwid, hindi lamang tayo nagsisiyasa sa buhay na ito. Kundi in the future, yung tinatawag na kung paano ang magiging kalagayan ng ating nag-iisang kaluluwa after life. Life after life. Sabi nga, buhay na walang hanggan. Yun ang ini-offer ng ating dakilang Panginoon. Pero dahil nga, nabubuhay tayong tao, andyan yung mga kahirapan, problema, at ano pa man na dinaranas natin sa atin, nagiging balakid po yun. Para matarget natin yung buhay na walang hanggan. Lamang, binibigyan pa tayo ng pag-asa. Kaya patuloy na ipinangaral ang salita ng Diyos upang sa ganon, masunod natin ang tamang mga pamamaraan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ko rito, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sa makatuwid, yung halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon ng pagiging pastor, na kaya niyang isakripisyo ang kanyang nag-iisang buhay alang-alang sa bawat nakasunod niya. Ibig sabihin, kaya niyang isakripisyo. Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay. Hindi siya natatakot. Ni kahit kamatayan ng kahit na alam niya na ang mangyayari sa kanyang buhay, nagpatuloy pa rin po siya. Na minsan na nga, parang gusto niya nang sumuko, sabi niya, kung maaari sana lumagpas sa akin ang sarong ito. Pero, mangyari ang sa iyong kalooban at huwag ang sa akin. Kaya po, kung titignan po natin, nasa kalagayan ding tao ang ating dakilang Panginoon na nasasaktan. Nagdurugo ang kanyang puso. Pero alang-alang sa mga tupa at sa kanyang pagiging mabuting pastor, hanggang niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat tao. Kaya, ibinilag niya sa kahiyan ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kabila noon, marami pa siyang pinagdaanan bago ipako sa krus. Pero ginawa niya yan dahil nga siya ang tunay na halimbawa ng pagiging isang mabuting pastor. Na hanggang ng isang sakripisyo, na bagamat sabihin na nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Totoo, naging tapat siya sa Diyos. Kung ano ang layunin ng Diyos, ang purpose ng Diyos kung bakit siya bumaba dito sa ibabaw ng sanglibutan, para tubusin lahat ng mga tao, maging nung tao ng panahon yun, at hanggang sa mga tao na hindi pa ipinanganak sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, makakalapit na sila doon sa katubusan ng ating dakilang Panginoon. Meron kang chance para tayo'y magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, kung tayo po'y nakasakop na kay Kristo, dapat po, nandun naman yung katapatan natin sa Kanya ng pagsunod alang-alang sa pananampalataya na kung paano tinawag tayo ng Diyos. Iba-iba pamamaraan. May tinawag dahil sa karamdaman lamang. May tinawag dahil nakarinig ng salita ng Diyos. Pahalagahan po natin yung pamamaraan ng Diyos kung paano tayo nasumpungan natin sa ating buhay na meron pa palang chance. Kahit 50-50 na ang buhay, kahit mahina na, may chance pa pala dahil doon sa buhay na walang hanggan, wala na doon karamdaman, wala na doon paghihirap. Tayo mo nito, ang nagtataupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lubo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinangangala. Kaya po, sa pagiging pastor, itinuturo dito na tinatalagan may concern sa bawat kapatiran. May concern sa bawat tupa.
Na kumbaga, kapag dumarating man ang mga problema, mga pagsubok sa ating buhay, dapat po palaging nagdiliyan, hanggang ibibinsa, hanggang magpatuloy, hindi naghihimagod, kundi tinutulungan ang bawat isa. Kaya po, pwede naman natin gawin sa ating sarili ang maging pastor sa ating kapwa. Halimbawa, kapag meron tayong gustong mga ideya na mabubuti, na ayon sa banal na kasulatan, ito'y makakatulong sa atin, bakit hindi natin i-apply sa pamamagitan ng pagsasuggest? Yun ay pamamaraan na kumbaga, tayong lahat ay may pagpapahalagahan sa bawat isa. Sapagkat ang pastor, sabi dito, handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili alang-alang sa ating mga tupa. Na kahit man dumating ang mga lugo, dumarating mga nagagok sa ating buhay, hindi po tayo nangihina ng loob, kundi lumalaban tayo. Dahil kaya natin yan. Hindi tayo nag-iisa. Nandiyan yung presensya ng Espiritu Santo, nandiyan si Kristo na nasa buhay natin. Ang gagawin lang natin, magpakumbaba tayo at magpasakop. Katulad ng ginawa ni Kristo, kaya po siya nagtagumpay dahil lamang sa pagpapakumbaba. Laging masunurin siya. Simple lang naman po yung pamamaraan para mag-survive, para magtagumpay. Ang maging humble sa bawat isa. Yun ang halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon na nagtagumpay siya sa pagiging pastor niya. Kaya po tayo, tinuturuan naman tayo dito na dapat kinakailangan hindi natin hahayaan na tayo magsipangalan, kundi tayo dapat maging intact, maging sama-sama hanggang sa pagsalubong ng sa ating dakilang Panginoon. Sabi nito, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Sa magkatuwid, kung walang pagmamalasakit sa ating kapwa tupa, ibig sabihin, hindi po yan galing sa Diyos. Hindi po yan pastor. Kundi kapag may problema na, lumalayo na, umiiwas na, kundi dapat tinutulungan at nandidiyan palagi para tulungan tayo hanggang sa tayo magtagumpay. Sabi dito, ng ating dakilang Panginoon, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Ito po yung magandang relasyon. Kung si Kristo ang kinikilala nating pastor, dapat kilalanin natin siya bilang pastor at dapat kilalanin din niya tayo. Dahil po, kung halimbawa, kilala natin si Kristo, alam natin yung kanyang aral, pero hindi niya tayo kilala. Ibig sabihin, baka ipagkaila pa tayo ni Kristo pagdating ng panahon. Kaya po, ang susi dito, hayaan natin, maramdaman natin sa ating puso ang presensya ni Kristo. Na siya'y nandiyan para tayo sumusunod sa kanyang kalooban, yung kanyang mga aral, isinasabuhay natin. Nandiyan po siya. Siya ang tumutulong sa atin. Siya po ang nagpabago sa atin. Na yung dati natin buhay, kinalimutan na natin at nabubuhay na tayo kay Kristo. Sa makatuwid, handa na tayong magsakripisyo, magsunod, kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, basta tayo na kay Kristo. Tayo po ay malakas ang loob at nagpapatuloy sapagkat hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ang kalaban palaging nariyan. Kapag tayo po ay malapit kay Kristo, nandiyan man yung kalaban. Kaya huwag tayong maghihimagot. Kundi magpatuloy tayo sa pagpapasakot kay Kristo. Yun po yung palatandaan ng pagkakakilanlan sa atin. At pagkakakilanlan din natin sa Kanya. Ibig sabihin, vice versa, kilala niya tayo, kilala din natin siya. Yun po yung importante. Sabi nito, kaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at sa Ama ang pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito, sila ay kailangan din naman dalhin ko at kanilang dirin din ang aking tinig at sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa makatuwid, kung titignan po natin sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, ang pagkakilanlan, yun po yung importante. Dahil kung may pastor, may tupa. Kilala ng mga tupa ang boses ng pastor. Sa makatuwid,
Kapag narinig na natin ang boses ng pastor, hindi po tayo mag-aatubili o magdadalawang isip na lumapit doon sa pastor. Sa kabila noon, meron pang hiwalay na walang iba kung paano ang ating nabilang pag nagpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. Meron pa siyang hiwalay na mga tupa na wala sa kulungan. Sa makatuwid, nung siya'y namatay sa cross, saan siya pumunta? Nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Yun naman ang pagpapatuloy ng kanyang gawain sa buhay espiritu na sila'y nagiging isang tawag din at magkakaroon din ng isang pastor. Sa makatuwid, yung 3 taon nangaral si Kristo ng Ebanghelyo, 3 araw din nangaral sa mga espiritu nasa bilangguan. Ito yung ibang tupa na wala sa kulungan o sa kalagayan ng mga tao na kinakailangan din makarinig ng aral o kaya marinig nila ang tinig ng pastor sa makatuwid ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Naway ang sa pamamagitan ng aral natin na pakinggan sa oras na ito, ano man po ang naging karaingan natin. Kahilingan man sa Diyos, ipagkatiwala natin lahat sa Kanya. Karamdaman man ang hingin natin kagalingan. Kung tayo man ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ito na yung simula para tayo makapasok sa pintuan magito. Salamat sa Diyos at ipagkatiwala natin lahat sa Kanya. At isang magandang hapon sa bawat isa.